Isang maganda at mainit na araw sa ating lahat mga kapatid. Ako po ay magbabahagi ng ikatlong huling salita ng ating Panginoong Hesus. And I will share the scriptural context meaning of these two verses na atin po pag-aaralan ngayong hapon. Dalawang bagay po. Ang una po ay ang tawag na pansin na dito po sa talata, sinabi na, "Woman, behold your son." Napapansin po natin dito, Jesus addresses his mother as woman. Sa kultura po nila, nung mga panahon na yon, sa Greek word po o Griego ng salitang woman ay di nangangahulugang walang paggalang. Ang salita sa panahon nila, kapag tatawagin mo itong woman, ang mga nanay o nanay mo, ito ay parang katumbas ngayon na sabihin na nating ma'am o yung salitang ma'am. Nakagaya ng sa guro sa babae, di ba? Yung teacher natin, tinatawag nating ma'am, parang ganon. At sir, sa guro naman ng lalaki. Siguro sa English o sa panahon natin ngayon, kapag tinatawag natin ang ating nanay o ina o mami na sabihin natin, hoy, babae, ito ay nagpapakita ng disrespect o kawalan ng respeto. Bakit nga ba tinatawag ni Jesus si Mary as her earthly mother na woman? Ito ay ikalawang beses na nabanggit ni Jesus ang salitang woman sa pag-address sa kanya ng ina na si Mary. Ang una po ay makikita sa John chapter 2 verse 4. Sabi sa English, "And Jesus said to her, 'Woman, what does this have to do with me? My hour has not yet come.'" Sa Tagalog, sinabi ni Jesus, "Huwag po ninyo akong pangunahan, hindi pa po ito ang tamang panahon." I think dito sa talatang ito, in theological aspect in the Bible, Jesus, the Son of Mary, is independent enough to take care of His own. At ito na yung messianic timeline, yung salitang Messiah. Timeline ng Panginoon to exercise His authority to be the Savior of His people in spiritual aspect. Okay po? Ang katumbas po ng Messiah ay isang leader o which is the highest authority. Mas pinili ni Jesus sundin ang kalooban ng Ama na nasa langit. Nais lang iparating at naipaliwanag ni Jesus na siya ay umaayon sa itinakdang misyon para sa kanya. Hindi kawalan ng respeto ang pinakita ni Jesus sa kanyang ina, bagkus ito'y pagbubukas isipan na mas bigyang pansin ang bagay na spiritual. Okay po. Para maunawaan po natin, si Mary, maybe sa pananaw natin, she exercised her maternal authority. Pag sinabing maternal, bilang ina, bilang mother, she exercised her maternal authority over Jesus because she cares as the loving mother, which is my point naman, di ba? Meron pong talata na mababasa patungkol kay Jesus na bilang isang bata dito sa tagpo ng Luke chapter 2 verse 41 to 52. Medyo mahaba po ito. Atin na lang pong ibuod sa maiksi. Ito po yung time na hinanap nila si Jesus. Bilang 12 years old pa o bata pa siya. At alam niyo po ba, 3 araw siyang nawawala na pinaghahanap ng kanyang mga magulang. Yan, nahiwalay siya kina Mary at Joseph. Kaya nag-alala sila. Sabi po dito sa talata, sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha ang aming pag-aalala ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. In this chapter of Luke, as a young boy missing for 3 days, Jesus refused to acknowledge
any obligation to Mary and Joseph as their son. Yun yung pagiging obligasyon na anak ni Mary at Joseph. Jesus didn't acknowledge Mary's family connection to him because the perceived significance of their earthly relationship would have affected his mission to love universally and unconditionally. Whenever we prioritize love for family, we give ourselves permission to withdraw love for others. Ito yung hindi maunawaan ng mga magulang ni Jesus. Sa pagintindi nila Mary at Joseph, masakit yung isipin yung ganitong pananaw, pero hindi nangangahulugan na di mahal ni Jesus ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ina. Mas piniling inuuna ni Jesus ang misyon ng kalooban ng Ama na pinapagawa sa kanya kaysa sundin ang kanyang banding sa kanyang tunay na kadugo na pamilya. Sabi po sa Marcos chapter 3 verse 31 to 35. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinapatawag siya. Nang oras na iyon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" Tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, "Sila ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay siya ang aking ina at mga kapatid." Medyo malalim po yung intindihin ng talata na ito, mga kapatid. Sabi dito sa Luke chapter 14 verse 26, "If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple." Ang gusto iparating sa talatang ito, hindi ibig sabihin na kamuhian mo ang pamilya mo o mahal mo sa buhay. Nais iparating sa atin kung sino yung top priority natin para mabuhay, hindi lamang dito sa lupa, maging sa buhay spiritual. Alam niyo po mga kapatid, sa makatuwid, ang pagtawag ni Jesus sa kanyang ina na babae o woman ay pagtugon na di nangingibabaw ang kahalagahan ng blood relations sa mabuting balita dahil ito ay nakasentro sa ating spiritual na pamumuhay bilang Kristiyano. So, hindi naman ibig sabihin na itinakwil. Bagkus ito ay hindi pwedeng parang kapantay. Yan po yung binigyan natin ng pansin, no? Yung unang bagay, yung bakit tinawag ni Jesus sa kanyang ina na babae o woman. Ito yung pangalawa. Ito sa John chapter 19, 26-27. Dito sa chapter 27. Sabi po dito, he said to the disciple, "Behold your mother." Ang disciple na binanggit ni Jesus dito ay si John. Siya po yung the youngest of the 12 disciples. Siguro binata pa si John noong panahon na yun. And this was the time of Jesus' crucifixion. Jesus is the oldest son of Mary. At mayroon siyang mga kapatid na lalaki at babae, si Jesus. Mga anak ni Mary at Joseph. At alam niyo po ba, isa dito sa mga naging alagad ni Jesus ay kanyang mga dalawang kapatid na lalaki. Ito yung mga sina James at si Jude, which is also become the author or one of the books of New Testament, yung Jude saka James. Yun yung may dalawang kapatid si Jesus na disciple na kasama niya. Since the Lord Jesus was the oldest child in the family of Mary and Joseph, he took the responsibility of making sure that his mother was cared for after he was gone. Yan po, si Jesus po ay meron po siyang concern. Kahit nakikita niya yung
kanyang ina na tumanaw sa kanya na yun, nakapako siya. Naawa ang kanyang ina sa kanyang kalagayan. Pero mas naawa si Jesus sa kanyang ina. Ang talatang ito ay nagpapakita si Jesus na pinapakita niya yung obligasyon bilang panganay na may pagtingin at pag-aalala at pagmamahal sa kanyang ina na si Mary. Habang nasa krus na nakapako, natanaw ni Jesus ang sakit na naramdaman ng kanyang ina. Makita ang panganay na anak na sugatan, pinarusahan sa krus ng kamatayan. Pinaubayan ni Jesus ang kanyang ina sa pangangalaga ng isa sa kanyang alagad. Bakit po ba ito nangyari? Bakit sa alagad ni Jesus? Siguro nga dahil sa time na yun si Mary ay balo na or widow. At lahat ng mga anak ni Mary ay yung iba na si pag-asawa na. Alam niyo po, itong dalawang kapatid ni Jesus na si James at si Jude, during that time sa kanyang pagkapako, ay hindi po present nung time na yun. Wala po sila. Kaya si John, yung hindi kadugo, hindi ka blood related, ang napili ni Jesus. John was chosen by Jesus to taking care of her mother instead of his siblings. Kasi po, ang ibang mga kapatid po ni Jesus, yung mga blood-related na kapatid ni Jesus, ay hindi po, yung iba doon ay hindi mananampalataya. Hindi po sila believer. Sila Jude at James lang, pero wala sila nung time na yun. The Lord would not commend his mother to the care of unbelievers. Jesus was clearly more concerned with his mother's spiritual welfare than with either family considerations or economic welfare. Kaya niya napili si John na alagaan itong ina ni Jesus. Gusto ni Jesus na ang kanyang ina ay maalagaan mas mabuti sa spiritual. For the Lord was concerned that his mother to continue in the environment of faith. Kasi nakasalalay dito yung eternal life at yung spiritual growth na being even more important to him than her physical life and financial security. Ganyan po kamahal ni Jesus ang kanyang ina. Mas concerned siya sa spiritual. Okay po? Okay, si John ang pinili ni Jesus. Alam niyo po ba si John ay mahirap lamang? Ayan, binata, mahirap. Wala po siyang trabaho. John is poor. Unemployed in 3 years. Ayan, sumasama lang siya kay Jesus sa pangaral ni Jesus. Alam niyo po ba, ito po yung the best kasi si Jesus yung nakasama ni John. At ito yung dakilang guro at mentor. Kaya si John ang napili. Kasi siya yung subok na pwedeng maggabay sa spiritual ng ina ni Jesus. God will provide supplications to both John and Mary because they chose to live with Jesus' words of life. Hindi natin titingnan kung mahirap si John. Ang mahalaga, nasa tamang pangalaga ang ina ni Jesus sa kanyang alagad. Okay po? Sa aking pagtatapos, Mary was the earthly mother of the Lord Jesus. Si Mary po, ang ina ni Jesus dito sa lupa. The relationship of mother and son was completely an earthly relationship. Ito po yung na-complete between Jesus and her mother Mary. At ito ay nagtapos and it ended at Christ's death. Ang relationship between mother and earthly relationship between mother and son ay nagtapos po dun sa kamatayan ni Jesus. Okay po, para malinawan po tayo. Sa langit, in heaven, Mary is not the Lord's mother.
There is no such thing as a mother of God. It is right that we should be thankful for the faithfulness of Mary in giving birth to the Lord. She said to herself in Luke chapter 1 verse 48, "For he has been mindful of the humble state of his servant. From now on, all generations shall call me blessed." We should honor her for the work she has done, but we do well understand the limit of her relationship with the Lord Jesus. Yan po yung gustong iparating ng talata sa huling ikatlong salita ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po.